Pero matagal na nating sinasabi to. Pero for some reason, hindi masyadong pinapansin noon. Ngayon, mga kotsero, mukhang hina-highlight na nila. Siguro nga kasi dahil hindi na siya ganun kumbaga, medyo humihina na yung impluwensya ng mga Duterte. So siguro ngayon, mas malakas ang loob. Sara Duterte silence on China's hostility in West Philippine Sea hit. Ba't naman tahimik? Sabi. Deafening silence. Ito si Rafaela David. Siyempre, mga mga aktivista yan eh. Hindi natin alam kung anong connection yan sa CPP, NPA, NDF. Pero alam nyo mga kotsero, it is an established fact na karamihan ng ating mga activist groups dito sa Pilipinas ay mga CPP, NPA, NDF front. Si Akbayan is a different group. Splinter group yan eh. Naghiwalay ang mga komunista, yung grupo ni Joma Sison, bumuo sila ng NPA. They formed a revolutionary group. Yung isa naman, yung isang grupo, mas gusto nilang ma-involve sa political discourse dito sa politika generally or sa democratic space, quote unquote, democratic space. Etong si Akbayan, produkto nung kabilang grupo na mas gusto nila yung involvement nila hindi doon sa armed group kundi sa democratic space. Ito yon si Akbayan. At si Akbayan Party List, mahilig tong makiride. Lalo ngayon, mahilig silang makiride sa kung ano yung bumabati ko sa mga Duterte. Nagkataon lang na in this case, dahil sinakyan nila yung typical na batikos natin kay VP Sara, nira-ride na nila ngayon. I don't align myself with them but I agree in principle dun sa pinaglalaban nila. Lilinawin ko yan. Baka may fake news na naman kumalat. Sabihin, ay, si Coach Jared, komunista na. Kilala ko yan. Alam ko yung takbo ng utak nyo dyan. Mga nyo. Hihilan nyo ako. But I agree in the principle that they are saying here sa article na to. Ba't nga ba napakatahimik nitong BP Sara natin? Binoto pa naman natin to. Inilaban ko to eh. Inilaban ko tong BP Sara na to nung panahon ng eleksyon. Laban kung laban. Oh, 'di ba? Naipagbanggaan tayo sa mga dilawan, naipaglaban tayo sa mga CPP, NPA, NDF, naipaglaban tayo diyan sa tawag dito sa mga akbayan. Pinaglaban natin sila nung kampanya eh. Tapos ba't ang tahimik pa rin niya? Siguro, this time, meron na siyang pwedeng ilabas na comment. Bakit? Because this time, hindi na militar to. Mga researchers na to. Pwede mo nang ipasok yan sa purview ng DepEd. Researchers to eh. Diba? Sila yung mga nagbibigay ng impormasyon sa atin. Civilian to. This is really a civilian group. Merong grupo ng mga civilian ang inatake ng helicopter ng China. Hindi na sila namimili, guys. Hindi na sila namimili. Pati civilian. Binibira na nila. Ito yung nangyari. Marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng... Ulit. Halos liparin na ng hangin ang mga tauhan ng BIFAR sa Sandy Cay 3 at 4 sa may Pag-asa Island. Nilipit sila ng helicopter ng China at saka pinahanginan. Ang mapanganib na pagmamaneobrang yan, ikinasugat ng ilang scientists at tauhan ng BIFAR na mag-i-inspeksyon lang sana sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Hey! Hey! Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologist habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy Cay 3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Pinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. Binugaw eh. 50 feet lang. Binugaw eh. Hindi naman langaw.
Binugaw eh. Ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologist at nagtagal ang kanilang pangharas sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy K3. Dahil delikado, umatras na ang BIFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan. Malapit lang ang Sandy K3 at Sandy K4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. Nauna na nilang sinuri ang Sandy K1 at Tunong Webes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na bahura na nakunan noon pang Setyembre. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng BIFAR kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline. See? Wala pa rin tayong comment dyan. Kailangan mo iparamdam sa 31.8 million na yun na tama yung taong binoto nila. And itong issue with China in the West Philippine Sea is already starting to become a national issue. Hindi na uubra dito yung pakyut-pakyut. Nakapag-post nga kayo kanina ng Lenten message nyo eh. Pag-post kayo ng Lenten message nyo, hindi nyo magawan to ng oras. Wala, lumalabas ngayon talaga na yung mga sinasabi nila tungkol sa mahalin natin ang Pilipinas, unahin natin ang Pilipinas, etc., etc., it's all BS. At least when we refer to the office of the Vice President. Budol guys, nabudol tayo dito. Nabudol tayo ng mahalin natin ang Pilipinas. Kasi mukhang sila hindi. Buti na lang mga kotsero, kahit na sila hinaras ng China, etong mga scientists natin, nagawa na nila yung dapat nilang gawin. Sabi ng balita, despite the alleged intimidation from Chinese vessels, a team of Filipino scientists have completed marine scientific research on 2 sandbars near Pag-asa. Ay, iba pa pala to. No, this is iba pa pala to. This is a different case pa. So, 2 beses na palang hinaharas yung mga scientists natin. This is a different case pa pala. So, that was the second time itong nangyari itong nakaraan. Yung sa helicopter. Pangalawang beses na pala yun. Ito pala yung first. No comment pa rin. No comment up until today. Wala talaga. Dagdag pa to mga kotsero, doon dito sa recent na nangyari dyan sa West Philippine Sea, yung Winotter Cannon. O si Browner, napuntahan na yung mga nasaktan. Si Browner, napuntahan na yung mga nasaktan. Ito yung balita. Ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., ngayong araw ang mga sundalong nasugatan sa nakaraang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Nagpapagaling na sa Camp Ricarte Hospital sa Western Command sa Puerto Princesa, Palawan ang 3 sundalo. Kinilala rin ang pamunuan ng sandatahang lakas ang kanilang katapangan sa gitna ng tumitinding agresyon ng China. Binomba ng tubig ng mga barko ng China ang Onaiza May 4 kung saan nakasakay ang AFP personnel na papalit sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Batay sa salaysay ng mga kasama sa Aurora mission, mas matinding pressure na water cannon ang ginamit ng mga Chinese na nagresulta sa malubhang pagkasugat ng mga sundalo at matinding pinsala sa supply boat ng bansa. Si Browner, nakabisita na. BP Sara, ikaw kailan? Kala ko ba nung may mga namatay o nanginginig ka pa? Ngayon, di ka makadalaw. Okay, wala problema. At least alam na namin kung ano yung posisyon mo.
Kaya naman importante dun eh. Ang nangyari, buti pa yung ating administration na Ocher. Buti pa sila. Sila nag-meeting na. Yung 25. The following day. Ano pa bang statement ang hinahanap nyo kay PBBM pagdating dyan? Palagi na nga niya sinasabi yan. Di ba gigil na gigil nga mga DBS kay BBM dahil kung saan man siya pumunta, kahit saang bansa siya pumunta, lagi niya sinasabi, we will not surrender even a square inch of our territory. Ulit-ulit yun. Kaya nga gumaganyan na si China napipigo na sila kay BBM. Hindi kaya ng presidente niyo yun, no? Hindi niya kinaya yun Nakakaya, yung tinatawag niyong matapang tsaka may malasakit, siya pala yung wala nun. Siya pala yung wala nun. Yung sinasabi nilang may tapang at malasakit, siya pala yung wala nun, guys. Agoy. So nag-usap na sila sa Malacanang. Ang nag-facilitate ng meeting si ES Bersamin. Sabi ng the National Security Sector held a meeting today. ES Bersamin presided over the meeting that tackled the latest incident in the West Philippine Sea and ways moving forward. Tapos, nagbigay na raw ng utos si PBBM kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Nagbigay na ng utos. Defense Secretary Gibo na lang. Gibo Chodoro has said President Ferdinand Bongbong Marcos already has directives on this kind of aggression. Ay, nakakaya naman sa mga Duterte Balahura supporters. Alam nyo mga kotsero, mas maganda na hindi na lang sabihin ni PBBM kung ano yung plano nila. That will make it more effective Pag ganun. Pag tahimik lang, tapos magkakagulatan na lang bigla. Diba? Tahimik lang, tapos magkakagulatan na lang, uy, ano nangyari? Ganun pala yung plano. Oo. Nagbigay na siya ng directive para kung ano yung gagawin sa susunod na maulit. Naalala ko, si VP Sara, bago yung sa ICC, nagsulat pa sa DOJ. We will send the legal basis of not participating in the ICC, whatever. May pagganon pa siya. Sulat-sulat. May pasulat-sulat pa siya kay DOJ din tungkol dun sa amnesty. May ganon siyang drama. Naglabas siya ng state tungkol dun sa amnesty. Pero ngayon mukhang hot button topic sa grupo nila tong West Philippine Sea. Talagang kapag tong issue ng West Philippine Sea, sila nagre-react talaga sila Or hindi sila masyadong nagre-react. They're letting their minions do the talking. They're letting their minions do the talking for them. Ano pang ginawa ni PBBM recently? Ito, pakita ko sa inyo. Siyempre, ng United States wala lang kasi ng mga alliances. US sa Malacanang kaninang hapon. Kabilang sa mga humarap ang ilang US Senators at miyembro ng US House of Representatives. Personal na winelcome ng Pangulo ang US delegation at umaasang magiging mabunga ang talakayan ng Pilipinas at Amerika ukol sa iba't ibang issue. Nagpahayag naman ang US Congress delegation ng pagkabahala sa nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Umaasa si Senator Kirsten Gillibrand na mapalalakas pa ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang larangan. We do believe that we're in a moment of extraordinary opportunity, especially for economic ties, to build upon existing strengths, whether they are in the fields of energy or in the fields of rare earth minerals or in the fields of commerce. These are important alliances for us, and we want to continue to grow on that. Yun. Alam niyo, maganda dito, this is the US Congress already. US Congress. Sila yung boboto kapag kailangan ng sumipa ng Mutual Defense Treaty. Bago kasi sumipa ang Mutual Defense Treaty, kailangan may approval ng Congress nila sa states. So kung US Congress to, and they can influence yung iba pang mga kongresista sa Amerika na, si Pilipinas is a partner of ours in development, etc., what have you.
eh di makakatulong din sa ano. Makakatulong yan sa pag-usad ng proposal for mutual defense treaty. If ever we need. So this is really good news. Magandang balita talaga yan. At mauubusan ng bala si Attorney Harry Roque pagdating dyan. Kasi di ba lagi niyang sinasabi na ano, pag ba nag-call tayo ng mutual defense treaty, boboto ba ang kongreso nila, etc. etc. Eh, baka ngayon, mas mataas yung chances na bumoto sila pabor sa mutual defense treaty. Marcos and US senators tackle geopolitical issues. But of course, let us not put all of our eggs in one basket. Let's not put all of our eggs in one basket. Let's distribute our eggs. Lagay natin kay Japan, lagay natin kay South Korea, lagay natin kay kay India, kay Australia. Oh, may nakadaong ngayon diyan, 'di ba? May naval ship na nakadaong ngayon diyan galing India. Galit na galit ang China, guys. Galit na galit ang China. Ba't daw nakikialam ang India sa issue ng West Philippine Sea? Layo-layo naman doon ng India. Bakit? Bakit kaya nagagalit ang China? Eh magkakasama sila sa BRICS eh. Magkakasama sila sa BRICS. Sabi sa inyo ang China, kung sino malakas doon siya. At saka mga kotsero, kaya nakikijoin dyan si India. Yung mga umaalis na negosyante galing China, pumupunta sa India. Oo. Naikinabang sila dyan. Kaya ididin talaga nila ang China. Ipitin din talaga nila yan. Ipitin din talaga nila yan. More allies for us is good news. Diba? More allies for us is good news. Kaya yung mga Duterte Balahura supporters, unti-unti na silang nagiging timang. Unti-unti na silang nagiging timang. Kasi, di ba? Unti-unti na silang nawawala ng ala. Kasi lagi nila sinasabi, kaya natatawa ako minsan lagi nilang sinasabi, puro America, etc., etc. Even without America, meron tayong mga ibang kaalyado Meron tayong mga kaalyado. Nagkataon lang, mga kotsero, na yung interest ng Amerika at interest ng Pilipinas ay nagsalpukan. O, hindi pala nagsalpukan. Nagkadikit. So mga kotsero, again, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung hindi po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Giant Live. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba kakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon nagsasabi ng totoo? So mga kotsero, again, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kung hindi po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Giant Live. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba kakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon nagsasabi ng totoo?